Let me tell you a story about my vision in hell. Hindi lang siya isang beses, bagkus maraming beses akong nakarating doon sa pamamagitan ng panaginip. Ang unang experience ko is way back like 2011 or 2012, and I'm currently living with my special someone way back in Cainta Rizal. Uh, in my dreams, I've been to heaven. Then there is something na pa-square, and it seems na doon nakatala yung mga yung mga pangalan ng mga tao, if you are for heaven or if you are for hell. Then by that time, hinigop ako nitong book na ito papunta sa ilalim. And in it, madilim, mapula yung area na madilim na hindi mo malaman. Yung mga tao ay hindi katiwa-tiwala. And at the end of the road, may church, maraming pare, maraming kung sino-sinong nagdadasal. Walang tigil yung pagdarasalan. Then there is an alarm na kung saan it seems na kapag nag-alarm ito yung hudyat na magkakaroon na ng sunog. Then nag-alarm siya, and hayun, nasunog lahat. At ako, para wag maabutan ng sunog, tumakbo ako. Then nagising na ako. Then nextly, when I was here in Mount Banahaw, maybe 5 years or 7 years ago, or maybe 3 years ago, something's like that, I saw hell. I've been there by my dreams, and in it, uh, I saw that there is also a book in hell, and I used to go there at the front of the book and open it. Then parang in that book, doon nakatala yung mga pangalan ng mga taong mapapapunta sa hell. Then bago ako umalis sa hell, I saw someone na tino-torture talaga. As in torture talaga. Kung may torture na tayo dito sa mundo, mas higit ang torture sa hell. Then my last dream about hell is that there is two doors and maraming nakapila. Then at the center of it, there's an angel. Then parang itinuturo kung saan ka, if you are for heaven or if you are for hell. Then doon ako itinuro sa hell. Then when I enter in the gates of hell, nakita ko yung mga bangka na sinasakyan ng mga kaluluwa. Mga bangkang sinasakyan ng kaluluwa. Then sumasakay sila doon, and dinadala ng mga bangkang ito kasama ng mga demonyo yung mga kaluluwa, hindi ko alam kung saan. Then kita ko habang lumalangoy or something na umaandar yung bangka, doon tinotorture yung mga tao, tinatanggal ang mata at kung ano-ano pa. Then habang pinapanood ko yun, sabi ko ayaw ko dito. And I was singing by the time ng pagsisisi. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Yung O Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, patawarin mo sana ang isang tulad ko. Ulit-ulit yun hanggang may narinig akong boses ng babae. At ang sabi ng babae sa akin, magsiyam ka at ako ang bahala sa iyo. And hayon, doon ko na-realize na napakahalaga pala ng pagnunubina, ng pagsisiyam. Dahil habang nagnunubina at nagsisiyam ka, nakapagbabayad puri ka sa kasalanan mo, na iaalis ka sa maaaring kasadlakan ng kaluluwa mo dahil hindi ka nakapagsisi sa mundo.
And I realized that this lady is not an ordinary lady, but it can be the Blessed Virgin. And through her intercession, nasa pit man tayo ng hell, nasa door man tayo ng hell, handa niya tayong tulungan. Let us pray the rosary. It's not too late yet. Why? May buhay tayo. Makakapagsisi tayo. Makakapagkumpisal tayo. Makakahingi tayo ng tawad at awa sa Diyos. At makapagbabago tayo. Yun lamang naman. Kaya nga alam mo, minsan sabi ko, sa panalangin ko, ipakita niyo po sa kanila din ang impyerno. Dahil kapag nakita nila ang impyerno, doon nila masasabi na kailangan ko din palang magsumikap, magbago. That's all. Thank you and God bless you all.